Dahil sa hirap ng buhay, napipilitan umanong mamalimos ang ilang badyaw mula Sulu na naninirahan sa Batangas City. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Putol ang parehong mga kamay ng 60 anyos na si Mang Maracani. Bunga raw ito ng pakikipaglaban niya sa mga pirata dekada na ang nakalilipas nang makaaway nila ang mga ito habang nangingisda sa karagatan ng Sulu kung saan sila nanggaling. Taong 2000 daw nang mapadpad sila sa Batangas City at dito na nila napiling manirahan. Sa Barangay Wawa at Barangay Malitam ang lugar na napili ng Batangas City LGU na maaaring maging tirahan ng tribong Sama Badyaw na kinabibilangan ni Mang Maracani. Dahil hindi na makapagtrabaho, mas pinili na lang niyang mamalimos. Hindi ko na kaya trabaho. Kung sino ang tumulong sa akin, di magpasalamat din ako. Mas maganda pa rito, wag na roon kasi marami mga umahabol sa amin, mga pirata, mga busayap. Yan ang nilayasan namin sa probinsya. Ayon sa pamunuan ng Barangay Malitam at Barangay Wawa, nasa humigit kumulang 600 pamilya ng Sama Badyaw ang kasalukuyang naninirahan ngayon dito sa Batangas City. Pangingisda ang pangunahin nilang hanap buhay at bagamat mahirap, hindi raw nito natinag si Sani para maiahon ang pamilya mula sa kahirapan. Si Sani ang tumatayong leader ng samahan ng tribong Sama Badyaw sa Batangas City. Taong 2000 din daw nang manirahan sila sa lungsod kasama ang asawa at 8 anak. Magandang anak buhay talaga at saka nakaka-proud. Nakapag-aral ang mga anak namin dito sa tulong ng city. Nung kami sa Lamitan, medyo pag pumunta ka sa isang bahura, kailangan magpaalam ka. Batid daw ni Sani na may ilan silang kasamahan na mas pinipiling mamalimos sa halip na maghanap buhay. Hindi naman daw sila nagkulang sa pagpapaalala sa mga kasamahan. Yung kinagisnan nila, binago nila. Pagtingin nila, ayos laang sila na kahit pinandidirian ng mga Katagalugan, yung minsan maghanap buhay ka, malakas ka pa naman, baliwala sa kanila yun. Talagang hindi ko matanggap. Hindi ako nagkulang, ma'am, kasi parang nakakahiya rin dahil katribo ko sila eh. Pero nung payo ko sa kanila, hindi sila nagtiwala. Ang Barangay Wawa nakahanda raw sa anumang kailanganin ng Badyaw community sa kanilang nasasakupan. Partikular na ang mga documentary papers gaya ng Certificate of Indigency at Barangay Clearance na kinakailangan para sa mga ayudang maaaring matanggap. Kami rin po nagiging daan ng mga private organizations, non-government organizations, ng mga tulong para may paabot po sa kanila. Tulad po ng mga, meron po siya medical missions, meron pong binibigay ng mga ayuda sa kanila, mga in-kind and in-cash po. Yun po ang kadalasang aming naibibigay na assistance or tulong sa mga badyaw po dito sa aming community. Malaking bagay na raw ito para kay Romilin na isang Tagalog at nakapangasawa ng badyaw. Sa kabila raw kasi ng hirap ng buhay, pinagsisikapan nilang mag-asawa na buhayin ang mga anak sa maayos na pamamaraan at paghahanap buhay. Sila po ay maintindihin sa pamilya, maasikaso po sila. Tapos po lagi po silang ang inaano po nila talaga ay paghahanap buhay para po maipakain sa pamilya nila. Umaasa ang ilan sa mga miyembro ng Badyaw community na maaalis na sa kaugalian ng ilan sa kanilang mga kasamahan ang pamamalimos at magbalik loob sa pangingisda o pagtatrabaho ng maayos. Kasama si J. Manhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.